Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Math 2, Quarter 2, Week 2. Pagbabawas ng bilang na may isang digit sa bilang na may 1 hanggang 3 digits na mayroon at walang pagpapangkat. Sa araling ito ay lalo pang mapapaunlad ang iyong kaalaman sa pagbabawas o subtraction ng 1 digit mula sa bilang na may 1 hanggang 3 digits na walang regrouping at gamit ang regrouping sa pamamagitan ng isip lamang. Mahirap at hindi madali ang pagbabawas o subtraction upang makuha ang kaibahan o difference ng dalawang bilang, lalo na kung ito ay masyado ng mataas na numero. Ngunit, may mga madadaling paraan upang mabilis mong matukoy ang kaibahan o difference ng dalawang bilang gamit lamang ang isip ng hindi nahihirapan. Tingnan ang halimbawa sa ibaba upang malaman at matutuhan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Si Mang Lito ay bumili ng 24 na mansanas sa palengke at binigyan niya ng tig-iisa ang kanyang 3 anak. Kaya mo bang tukuyin o alamin agad kung ilang mansanas ang natira kay Mang Lito? Paano mo ito isasagawa? Isagawa mo ang pag-aalis o pagtatanggal gamit ang isip lamang upang malaman natin ang bilang ng natirang mansanas kay Mang Lito. Ang sagot, 21 na mansanas ang natira kay Mang Lito. Narito ang solusyon. 24 minus 3 equals 21. Ang 24, bawasan ng 3 ay 21. May iba't ibang pamamaraan upang mas lalo nating mapagtibay ang pagbabawas gamit ang ating isip. Tingnan ang mga sumusunod na halimbawa. Pagbabawas gamit ang isip ng isang digit mula sa bilang na may 1 hanggang 3 digits. Narito ang mga halimbawa. Alamin at tukuyin ang tamang sagot gamit ang isip. Ang 8 ay ibawas sa 49. Ang tamang sagot, 41. Alisin ang 24 sa 429, ang tamang sagot, 405. Ang 10 ay ibawas sa 386, ang tamang sagot, 376. Kunin ang 200 sa 648, ang tamang sagot, 448. Sa halimbawang 49 minus 8, isipin mo na ang 10 ay lamang ng 2 sa 8. Dagdagan ang 49 ng 2 at gayon din ang 8 ay dagdagan ng 2. Ito ay magiging 49 plus 2 minus 8 plus 2. 49 plus 2 equals 51. 8 plus 2 equals 10. 51 minus 10 equals 41. Sa makatuwid, 49 minus 8 equals 41. Tingnan kung paano isinagawa ang pagbabawas para makuha ang difference na mayroong pagpapangkat. Sa 155 minus 65, simulan sa ones o isahan. Pangkatin muli kung kailangan. 5 minus 5 equals 0. Sunod, isunod ang tens o sampuan.
Pangkatin muli kung kailangan. 5 minus 6. Ito ay hindi maaari dahil mas maliit ang 5 kaysa sa 6. Manghihiram tayo sa sandaanan. Ang 5 ay magiging 15, kaya 15 minus 6 equals 9. At ihuli ang hundreds o sandaanan. Pangkatin muli kung kailangan. At dahil kanina tayo ay nanghiram sa sandaanan, wala na ditong natira. Kaya ito ay 0. Ang sagot sa 155 minus 65, ito ay 90. Sa pagdaragdag ng magkaparehong numero o bilang sa minuend at subtrahend, tingnan ang huling digit ng subtrahend. Dagdagan ang digit upang mabuo ito sa sampuan o sandaanan. Halimbawa, 234 minus 92. Ang subtrahend ay 92. Magdadagdag tayo ng 8 upang makabuo tayo ng sandaanan. At ganun din ang ating idadagdag sa minuend. Ito ay magiging 234 plus 8 minus 92 plus 8. Ito ay magiging 242 minus 100. Ang sagot, 142. Kaya naman, 234 minus 92, ang tamang sagot, 142. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutan ang mga sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin mo ito sa kwaderno. Sa unang bilang, 286 minus 23. A. 286. B. 269, C. 263, at D. 243. Ang tamang sagot, letter C, 263. Sa ikalawang bilang, 563 minus 400. A. 163, B. 153, C. 100, at D. 63. Ang tamang sagot, letter A, 163. Sa ikatlong bilang, 784 minus 700. A. 840, B. 704, C. 184, at D. 84. Ang tamang sagot, letter D, 84. Sa ikaapat na bilang, 850 minus 57. A. 697, B. 793, C. 797, at letter D, 893. Ang tamang sagot, letter B, 793. Sa ikalimang bilang, 249 minus 19. A. 268, B. 248, C. 230, at D. 130. Ang tamang sagot, letter C, 230.
Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutan mo ang bawat bilang na nasa chart gamit ang isip lamang. Hanapin ang sagot sa mga pagpipilian na nasa katapat nito at isulat ito sa iyong kwaderno. Number 1, 85 minus 8. Number 2, 239 minus 15. Number 3, 770 minus 28. Number 4, 894 minus 200. Number 5, 672 minus 600. Narito naman ang mga pagpipiliang sagot. 72, 224, 621, 694, 77, 40, 306, 360, 742 at 154. At narito ang tamang sagot sa bawat bilang. 77, 224, 742, 694, at 72. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ngayon naman, number 6, 120 minus 80. 453 minus 93 sa number 7. Number 8, 606 minus 300. Number 9, 721 minus 100. At number 10, 854 minus 700. Ang tamang sagot sa bawat bilang, 40, 360, 306, 621, at 154. Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Alamin ang sagot sa mga sumusunod gamit ang isip lamang. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Sa unang bilang, ang 8 ay ibawas sa 49. Ang tamang sagot, 41. Sa ikalawang bilang, ilan ang matitira kung ang 200 ay ibabawas sa 359? Ang tamang sagot, 159. Sa ikatlong bilang, kunin ang 10 sa 258. Ang tamang sagot, 248. At sa ikaapat na bilang, ang 673 ay babawasan ng 300. Ano ang sagot? Ito ay 373. Sa ikalimang bilang, kunin ang 500 sa 583. Ang tamang sagot, 83. Sa ika-6 na bilang, magbawas ng 8 sa 269. Ang tamang sagot, 261. At sa panghuling bilang, alisin ang 400 sa 576. Ang tamang sagot, 176. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Unawain ang talata upang masagot ang mga tanong na nasa ibaba nito. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Si Ann ay mahilig magbasa ng libro. Isang araw, nasa ika-220 na pahina na siya
nang biglang natigil ang kanyang pagbabasa dahil inutusan siya ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Sa unang tanong, sino ang batang binanggit sa talata? Ang sagot, si Anne. Sa ikalawang tanong, anong katangian ang ipinakikita ng batang nasa talata? Ang sagot, mahilig magbasa ng libro. At sa panghuling tanong, ilang pahina na lang ang kailangang basahin ni Anne kung ang buong aklat na kanyang binabasa ay may 340 na pahina? Ang tamang sagot ay 120 pahina. Narito naman ang solusyon. 340 minus 220 equals 120. Hanggang sa muli mga bata,